Purihin ng Diyos. Hallelujah. Take me, use me, lead me, guide me. Isa pong magandang umaga sa bawat isa sa ating pong mga kapatid. Nakapiling po natin ngayon dito po sa ating sanktuaryo. Muli, happy Sunday morning. At sa lahat po ng mga katatayan, hindi po para katayin, katatayan. Hindi po sa lahat ng mga kakatayin. Katatayan, Happy Father's Day! Talagang, naintindihan ko po yung palakpak na yan. Bakit daw po kapag Mother's Day talaga naman bongga ang pagdiriwang, pagka Father's Day tira-tira na lang daw ang natatanggap. Gayunpaman, muli, magandang umaga po sa ating pong mga kapatid. Nakapiling po natin online today. Good morning po, saan man kayo naroon. By God's grace, mercy, and love, may the Lord embrace us as we rejoice in His goodness, as we rejoice in His blessing that He has given us, kung paano tayo patuloy na pinagpapalan Diyos sa maraming bagay, sa bawat pagkakataon ng ating pong buhay. Salamat po sa Diyos sa panibagong buhay at lakas na patuloy niyang idinadagdag sa buhay natin ito. Hallelujah, purihin ang Panginoon. Since Father's Day, bawal po kami maglaba, bawal po kami mamalansya, bawal po kami manlibre ngayon, kasi dapat kami nililibre po ninyo ngayon. Ang problema lang po, itong araw na ito, birthday po na aking kabiyak, kaya ako manlilibre sa kanya. Mr. Nene, happy birthday. Praise God. Yan. Kaya, imbitado po kayo sa Davao City. Doon po yung handaan. Niligaw pa, no? Purihin ng Diyos. Muli po tayong tumayo sa biyaya po ng Panginoon. God is good. All the time, God is good. He is always good every moment of our lives. Salamat po sa Panginoon. Since Father's Day ngayon po ay ating pong pag-aralan, pag-usapan ng mga bagay na may kinalaman po sa isa pong extraordinary Father where it might be not among us, no? Maaaring hindi tayo kabilang po dito. Gayunpaman ay ating pong bigyan pansin. If you have your Bible with you, makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Lucas chapter 15. Medyo mahaba-haba po itong ating babasahin, pero mahalaga po mabasa po natin ang kabuuan ng istorya. Luke chapter 15. Familiar po kayo sa istoryang ito. Tinitle nga ito na medyo kakaiba, pero I will explain later kung bakit. Luke chapter 15, verse 11 to 32. Ito po ang ating mababasa. Hallelujah. Sa Tagalog na lang, anak. Meron pong Tagalog yan. Next slide. May Tagalog po yan. Praise God. Basahin po natin ang sinasabi po dyan. Meron po bang gusto magbasa dyan sa technical team? Please read. Basahin po ninyo. Ayan, medyo mahaba-haba. Ayan. Sino pong voluntaryong gusto magbasa na madinig man lang yung tinig? Ayan. Praise God. Sama-sama po nating basahin ang talatang yan. Praise the name of the Lord. Na may 2 anak na lalaki, sinabi sa kanya ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At hinati na nga ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang bahagi at nagpunta sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa mga bisyo ang lahat ng kanyang kayamanan. Nang maubos na ito, nagkaroon ng matinding taggutom sa lupaing iyon. Kaya't siya'y nagsimulang maghirap, namasukan siya sa isang taga roon at siya'y pinagtrabaho nito sa isang babuyan. Sa tindi ng kanyang gutom, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga pinagbalatan ng mga bungang kahoy na pinapakain sa mga baboy. Ngunit napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama.
samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Babalik ako sa aking ama at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo ako sa isa sa inyong mga alila. At siya'y na po siyang umuwi sa kanila. Malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Suotan ninyo siya ng singsing at ng sandalyas. Katayin ninyo ang pinatabang guya at tayo'y kumain at magdiwang. Sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan, at sila nga'y nagdiwang. Nasa bukid noon ang anak na panganay, nang umuwi siya at malapit na sa bahay. Narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, Bakit? Anong mayroon sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang guya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at pinakiusapan, ngunit sumagot siya, Pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailanmay hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan, hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kambing para magkasayahan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong ito na lumustay ng inyong kayamanan sa masasamang babae, ipinagpatay pa ninyo siya ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling at ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Nararapat lang na tayo'y magsaya at magdiwang, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay. Nawala, ngunit natagpuan. Praise God. You may all be seated. Kayo po'y makakaupo na in the presence of God. Alam po natin ang istorya. Ang title po niyan ay The Prodigal Son. Pero kung babasahin yung Biblia, hindi nyo mababasin salitang prodigal son. Pero sometimes, nakalimutan natin, sa kabila ng prodigal son na yan, yung exceptional father. Ibig sabihin ay kamanghamanghang tatay. Na, kung tutuusin, kung meron mang responsibilidad na napakahalaga na bigyan po ng pansin ng bawat isa sa atin, lalo na ng mga lalaki, yung pagiging tatay sa mga tatay. Pagka Mother's Day, tulad ng binanggit ko po kanina, we rejoice more than Father's Day. Bakit nga po ba ganun? Well, bago ko ipagpatuloy, sandali po tayong manalangin, tumingin po tayo ng gabay sa Diyos sa mensaheng ating po pag-uusapan. Hallelujah. Indeed, Father God, aming Diyos, aming Tatay sa langit. So umagang ito, kung meron man dapat kaming parangalan sa diwa po ng celebration ng Father, ikaw po yun. Sapagkat there is no one who is perfect other than you. We, bilang tatay dito sa lupa, bagamat nagsisikap ang marami sa amin maging mabuti, but sa totoo lang, we are not really indeed good enough to be a good father. Lord, honestly, may mga pagkukulang kami. May mga bagay po sa buhay namin, Panginoon, o Diyos, na marahil ay lihis ang aming pong pagkilos, hindi po naayon sa iyong katwiran at kalooban. But we try our best, O Lord, na maging mabuting tatay. At salamat po sa mga tatay na kapiling po ngayon, na ako po'y naniniwala, Lord, ang puso po nila nakaugnay sa iyo. Subalit may mga pagkakataon po, we fail, O Lord, on your standard. But Lord, by your grace, redeem the honor and the respect that fathers should be having, O Lord, this point in time, O God. Sa panong ito na punong-puno ng pagsubok, punong-puno ng panghihina, panlulupaypay,
O Diyos, dalangin ko, O Diyos, na bigyan mo kami ng katagumpayan, O Diyos, bilang mga tatay. And we're praying for all the fathers who are here, Lord, and even who are not here with us, O God. Hindi po namin alam kung nasaan po ang ilang pong mga tatay sa mga oras na ito. Hindi po namin alam kung ilan po ang mga tatay na sumasamba ng totoo sa iyo. Pero Lord, ako po'y naniniwala. Kilala mo kaming lahat at wala pong lingid sa iyo. Tunay po aming Diyos, aming Ama. Salamat po. Itinuring mo kaming iyong mga anak. At tulungan mo kami, O Diyos, sa umagang ito na makita po namin ang mensahe mo po. Ayon po sa iyong nilalayo namin po itong madinig, manamnam, matanggap ng may kagalakan at pagbabago ng buhay. Panginoon, maraming pong salamat. Narito pong iyabang lingkod. Gamitin mo bilang daluyin po yung pagpapala. Ikaw pong maparangalan at madakila. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, ito pong aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Father's Day. Tatay. Hello mga tatay. Kamusta na pong pagiging tatay natin? Tulad ng sinabi ko kanina, ang mensahe nito ay upang ibanumbalik ba yung respeto na dapat maibibigay sa ating mga ama. Sa totoo lang, marami pong tatay failure sa pagiging tatay. Ang pagiging tatay po, madali eh. Mag-anak ka lang, tatay ka na eh. Pero to be a good and godly father is a difficult thing to do. Why? Sapagkat meron pong role and responsibility and accountability na nakapaloob doon. Meron pong tungkulin, responsibilidad at pananagutang nakapaloob doon. Pag sinabing tatay, hindi ka lang magulang ng iyong anak. Kundi you need to take care of your children as part of that responsibility. Bagay ng pananagutan na yan ay maraming aspeto. Yung paglaki, pag-aruga, pagtuturo ng mga bagay na tama, pag-akay sa direksyon na nais ng Diyos na maging takbo ng buhay ng bawat isa. Katunayan, kung meron man tungkulin na mag-aruga at magpalaki at magbigay ng tamang direksyon sa mga ating mga anak, ang mga tatay ang unang may binigyan ng pananagutan ng Diyos, hindi ang mga nanay. Salamat sa mga nanay sapagkat sa kakulangan ng mga tatay ang sumasalo ang mga nanay. Pero at the end of the day, when we talk about accountability, it's not you who will go into face God and will give account of the things that God has entrusted to us. Hindi po ikaw bilang anak ang mananagot sa tatay mo pag dumating sa paghuhukom ng Diyos. Bawat isa mananagot sa sarili niya. Kakaintindi po ba tayo? Sa punto na yan, kuminsan kasi, yung pagpapalakas at encouragement na kailangan ng tatay nawawala. Hindi natin naibibigay. Kasi marahil may mga ama na parang ang dating sa kanila, hindi na ako dapat tulungan kasi mas marunong ko sa inyo. Sino pong tatay dito na hindi nakaranas ng sermon mula sa anak? O pag tatay naman, oy, marunong ka pa, tatay mo ko. Di ba? May ganun reaction tayo. Pero not knowing that we, bilang tatay, ay nangailangan ng pag-abot, tulong, pag-unawa, pagpapahalaga, at pagpapaliwanag din naman. Bakit? Kasi tao. Tingnan nyo katabi mo. Tao ba yan? Oh, yung tinignan nyo, marahil tatay nyo. Oh, tatay. Kami po ay human being, tatay bilang isang tao na nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, nanghihina, nandulupaypay. And many times we fail to follow the principle of God. Kaya ayon po sa pag-aaral, mas marami pong dumadalo mga kananayan sa gawain ng Diyos na nakakilala sa Panginoon at masipag sa paglilingkod kaysa sa mga tatay. Hello. Given na po yan. Bakit po ba? Ganon. Sa kabila ng banda, sa kabila ng kakulangan na yan, pasalamatan naman sapagat may mga tatay na patuloy na nagtitiwala at tapat na naglilingkod sa Diyos. Palakpakan po natin ng Panginoon sa katotohanan na yan. Amen. Hallelujah. As I'm telling this message, naalala ko tatay ko eh. Tatay ko na makilala sa Panginoon, bagamat hindi siya perfecto, yes, no one is perfect. I myself is not perfect. Tinatry ko pa rin ako maging mabuting tatay sa aking mga anak. And I try my best. Becoming a good pastor, not good pastor, but a good father to them. Kasi may pagkakataon, kailangan maging tatay ako sa kanila, hindi magiging pastor. Kundi tatay. Tatay. Who knows how to take care of them, who knows to understand them, who knows how to encourage them, empower them, and allow them to do things that God wants them to do. Yung pahintulutan na gawin, ang nais ng Diyos na gawin nila sa kanilang buhay.
tatay. So, balik natin yung respeto sandali sa magkatong ito as I share the message of God. Let's give respect more than our earthly father, kundi our heavenly Father. Kasi bakit? Ang pinatutungkulan ng lahat ng pagiging tatay sa mundong ito ay ang Diyos Ama na nasa langit. At ito pong kwento natin binasa, ang title niyang Prodigal Son. Ang sabi ng mga Bible scholar, since na prodigal son, hinighlight kasi yan ay karugtong noong patungkol sa mga nawala. Lost coin, lost sheep, at saka lost son. Kung babasahin niyo yung Luke chapter 15, tingnan niyo pong mabuti. Lost coin, lost sheep, at saka lost son. Pagka nawala isang bagay, natagpuan mo, magdiriwang ka. Kaya may kinalaman yan sa pagdiriwang po, sa paghahari ng Diyos sa buhay ng isang tao. Pero hindi natin napapansin, more than that, sa kabila ng lahat ng yan, may tatay na binanggit dyan. Hindi lang alubagang anak. Parang ang bida dyan, alubagang anak. Hindi po ang bida dyan, yung exceptional father. Kaya ang title po ng aking mensahe ay, ito po, ano ba title binigay ko dyan? Exceptional father. Pag sinabi exceptional, kakaiba. Kakaiba. Bakit yan ang picture? Kakaibang tatay. Exceptional father. Yan. Prodigal son po yan. Prodigal father. Prodigal son. Exceptional father. Exceptional, admirable, yung bang kamangha-mangha, kakaiba. Bakit kakaiba? Baybayin po natin. Ito pong bagay na ito ay may kinalaman po sa kwento ng Panginoon na kung saan binigyan niya ng din ang kahalagahan ng pagkilala sa Diyos at yung kanyang kaligtasang ipinapaabot sa atin. Kung meron man pong tayong pong dapat maging modelo o ehemplo sa ating pong buhay, paglilingkod at pagiging magulang, sama ko na pag-inanay, tatay, ang Diyos po. Kasi God created us according to His image. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa Kanyang larawan, wangis. Hindi po sa larangang pisikal, no? Kundi sa larangang spiritual, moral. Ang Diyos ay may kaisipan, tayo binigyan ng isip. Ang Diyos po ay may damdamin, tayo binigyan ng damdamin upang makadama. Alam natin kung ano ibig sabihin ng pag-ibig, alam natin kung ano ibig sabihin ng nasakta ng kalooban, alam natin yun. Alam natin ang damdamin ng kakasakit. Kasi God has given us feeling. And more than that, God has given us mindset and decisions to do what is right, to choose. Kakayanang mamili. Amen po ba? Kakayanang magpasya sa buhay. Binigyan tayo ng Diyos. Ang Diyos po ay may ganong kakayanan. At higit sa lahat, meron tayong kakayanang kilalanin ang Diyos kung sino siya sa buhay natin. And thank God to that. God has given us understanding and knowledge to know who He is and to understand what life is all about upang maintindihan natin kung sino itong Diyos na ito at kung bakit tayo nilikha ng Diyos at para saan yung buhay na ito. Salamat. Meron tayong ganong kakayanan. At salamat, binigyan tayo ng Diyos ng kalayaan, piliin na mahalin siya at paglingkuran siya. Hindi ka pinilit para dumalo sa gawain ng Panginoon, pero hinimo ka, pero ikaw yung nagpasya sa sarili mo. Amen po ba doon? Kayo po yung nandito, hindi dahil sa, hindi ko nga alam, Pastor, kung bakit ako nandito eh. Nagising na lang ako, kaharap ko yung nakikinig ngayon, no? Hindi po, kayo po yung nagpasya kanina at kahapon na dumako sa lugar na ito. And that is God's engraving to us the knowledge and understanding of who He is and what He can do for us. Kung sino siya at kung gano'n magagawa niya sa ating bumbuhay. Yan. Baybayin po natin. Pinakilala po dito ang isang tatay. Ang sabi po ng Bible, Jesus told him this story, a man had two sons. Sinimulan niyo, a man had two sons. May isang lalaki na mayroong dalawang anak. Yan. Ang sabi po ng Bible, a man had two sons. The younger son told his father, I want my share of my estate now before you die. So his father agreed to divide his wealth between his son. So ito yung anak. Meron siyang dalawang anak. Sabi ng Bible, meron siyang dalawang anak. Yung isang anak, nilapitan siya. Tay, ibigay niyo po ang aking mana. Take note of this. At ang sabi ng Bible, asa yung slide ko? Nak, sundan niyo ako. So his father agreed to divide his wealth between his son. Isa pong bagay na katangian ng tatay na he was affluent father. Pag sinabi affluent, mayaman, may kaya. Hindi po binanggit ng Bible kung sino siya, saan siya nakatira, ano yung edad niya. Amen? Hindi sinabi. Ako nag-iisip, sino ba itong taong ito? Bakit ito nilarawan ni Jesus Christ? Sino siya?
saan siya nakatira, ano yung katayuan niya. Hindi natin alam kung may edad siya o ano edad niya. Senior na ba? Perhaps? O much younger siya? Hindi natin alam. Isa pang bagay na hindi binanggit dyan, kung may asawa siyang buhay. Walang ano eh. Kaya lang meron siyang 2 anak. And the good thing is this, yung tatay niya prepared siya sapagkat marahil, kaya siya may kayamanan pwede niyang i-divide sa kanyang mga anak sapagkat nagsikap siya. Hindi binanggit ang banal na kasulatan kung saan nanggaling yung kayamanan niya. Pero binanggit ito ng Panginoon, isang lalaki na may kayamanan na itong anak lumapit sa kanya at hiningi yung parte ng kanyang mana na mamanahin niya. Okay? So in that sense, he was an affluent father. Sa totoo lang, tayo pong lahat blessed ng Diyos na mga bagay na ating tinatangkilik sa buhay. Kung may trabaho ka, blessing ng Diyos yun sa inyo. Nais ng Diyos umunlad ka sa bagay na yan. Kung hindi ka man umunlad, isipin mo ang dahilan. Kasi God's reason is for us to enjoy a life that is abundant. Sabi ng Panginoon, Jesus came that we might have life. Malinaw, sabi ng John chapter 10, verse 10. Si Jesus ay pumarito upang bigyan tayo ng buhay at ang buhay na yung maging ganap at kasiya-siya. Sa ibang translation, maging masaganang buhay. Ang tanong ko ay ganito, sino po dito mga tatay na masagana yung buhay niya? Magsabi ng amen. Salamat sa isang amen. Bakit sa isa lang? No. If you will consider the blessing that God has given us daily, patuloy tayong binibiyaya ng Panginoon. May wealth ka kapatid, meron kang ari-arian, ano man yan, kaya yan ay 2 lagari. Meron kang pwedeng pamana. Di ba? May pamana yung wealth. Kasi nilikha tayo ng Diyos, nung dumating tayo sa mundong ito, wala tayong dala. Bare, naked. Wala tayong kayamanang dala eh. Kung may lamang ka sa bulsa, 5 piso yan, wealth yan. At pwedeng pag-unlarin ng Diyos yan. Sa totoo lang, God can bring more blessing to our lives. More than what we possess in this world. Kaya ng Diyos yun eh. Kung tayo may magiging tapat sa Kanya. Sabi nga ng Panginoon, kung susundin mo ang mga bagay na ito, ang mga bagay na ito, pagpapalain ka. So blessing always comes through obedience. Pag inobey mo si Lord, sinunod mo siya, pagpapalain ka niya. Ang tanong ay, bakit hindi ko nararamdaman yung pagpapala? Because we fail to follow God. Kung kayo po nagdadala ng Bible study every Friday, and discussion ko po doon, ay may kinalaman sa blessing. Nais ng Diyos i-bless ka, kasi nais ng Diyos maging masaya ka. Ay sa anong dahilan? Paano? By obeying God's Word, loving His Word, meditating on it day and night. Hindi po pwedeng ilayo ang blessing ng Diyos sa salita niya. Hello? Simulan mo basahin ang salita ng Diyos umaga. Then humingi ka ng direksyon sa Panginoon. Hindi po matatapos ang araw, hindi ka niya bibless. Truly indeed. Kasi sabi niya, meditate on it day and night. Sabi nga sa Joshua, chapter 1 verse 8, no? Sabi roon, basahin mo ito, bulay-bulay, at ikaw'y pagpapalain ng Panginoon. Blessing will come and follow you once you meditate and value on God's Word. Pag pinahalagaan mo ito, binasa, binulbulay-bulay. Pag sinabing meditate, hindi mo lang binasa at, hindi ko ganun lang. Kundi, ninamnam mo ito. Pagkatapos mo basahin, pagkatapos mo unawain, Lord, gusto kong ma-apply ito sa buhay ko, Panginoon, sa araw na ito. Tulungan mo ko, Panginoon. Yun po ibig sabihin ng meditation. Hindi mo lang siya, oo. And then nag-pray tayo. Hindi po. Pag ginawa daw natin yun, surely God will bless us. Ilayunin po ng Diyos yun. Itong taong ito, bless ng Panginoon. Marahil, good father siya eh. Pag good father ka, exceptional father ka, God will bless you more. Not only on the spiritual sense, but even on material possession. Ako po'y naniniwala sa punto na yan. Pag tapat ka, nagkakaloob, nag-iikapo, God will bless you surely. Kasi pangako ng Diyos yun eh. Hindi po siya sinungaling. Sino magsasabi, nagtapat na nagbibigay sa Panginoon na hindi sa pinagkulang na Diyos? Magsabi ng amen. Ilan lang? Ulitin ko. Sino tapat na nagkakaloob, nagbibigay, nag-iikapo, na talagang hindi sa pinagkulang na Diyos? Magsabi ng amen. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So, ibig sabihin, yung wealth, I do believe, itong taong ito, affluent siya because God bless him so much. Maybe perhaps ay mabuting businessman, mabuti siyang tagapamahala, mabuti siyang katiwala, na mga bagay pinagkatiwala sa kanya ng Diyos. But more than that, ito pa, approachable father siya. Approachable. Bakit? Tingnan niyo yung talata. Next slide na. Talata. Sabi doon, Jesus told him this story. A man had 2 sons. The younger son told his father, I want my share of my estate now before you die. Tingnan niyo,
Saan ka naman nakakita ng anak na ganun? Tay, ngayon din, bigay mo sa akin yun. Di ba? Ito problema, marami pong tatay hindi malapitan ng ganun na lamang kalooban ng anak. Diba? Lapit ka sa tatay, anak, sa nanay na lang kasi tatay eh. Pero dito pag lumabas sa tatay, nangangatog kayo sa tatay niyo. May mga tatay na ganun eh. Tignan niyo, sabi ng Bible, naisip ko ito eh. Kakaiba itong tatay na ito. Bakit? Nung lumapit yung anak, hindi niya sinermunan. Ang sabi dito, I want my share of your estate now before you die. Sa Tagalog, gusto ko pong tanggapin yung bahagi ng mana ko bago ka mamatay. So his father agreed to divide his wealth between his son. Sino po ang tatay pagka lumapit din si tatay? Ibigay niyo na po sa akin yung kotse ninyo. Ako naman magkapad na, ibigay na po sa akin yung bante. Sino po sa inyo? Ito anak, sige na. Sabi ko, kakaiba itong tatay nito ha. Kakaiba itong tatay nito. Maliban po, inisip niya ng katotohanan na kailangan na anak niya yon o prepared na yung anak niya doon sa bagay na yon. Pero one thing sure, approachable yung tatay. Tay, approachable ba tayo na pwede tayong lapitan ng anak natin? Na namang gusto niya sabihin, masasabi sa atin. Hello. Nandiyan po ba kayo? Salamat po sa Panginoon. Sabi ko hindi ako perfect, Father. But I see to it na yung relationship namin mga anak ay masasabi nila sa akin yung mga bagay na pwede lang sabihin. Pero hindi rin ganun kadali eh. Minsan ay parang nadadama ko, ayaw nilang sabihin yung gusto nilang sabihin. Pero may anak mo ako, lalapit talaga. Kaya yakapin ako, alam ko na ibig sabihin ito. Meron siyang gustong sabihin. Siyang gustong sabihin. Tatay, approachable ba tayo? Approachable ba tayo? Amen. Tingnan pa natin. As we move on sa storya, tingnan natin. Sabi po dito, karakter po ito ng tatay na mabuti. Example of the father that we must exemplify in our lives. Hindi lang yon. Isa pang karakter ng tatay na ito ay yung kanyang patience. Yung kanya pong, pag sinabing patience, yung kanyang pagtsatsaga. Bakit? Father's patience. Ano ba yung kwento? Alam na natin yung kwento, ilang beses na nyo nabasa, marami at nadinig yung kwentong ito. Pero kung atin pong babalikan itong kwentong ito pong sabi dyan. Samahan niyo po kung tingnan niyo pong inyong Bible. Sa verse 13 and 14. Sabi sa verse 13, pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang paparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Ano pa yung pangyayari? Pagkalipas ng ilang araw, ay meron pa palang, hindi pala agad na umalis, no? Pansinin niyo po, no? Hindi agad umalis. Ibig sabihin, doon sa panahon ay binigay ng tata yung parte ng kanyang mana. Ano sa palagay niyo? Inisip ko ito eh. Nilaro ko sa isip ko. Anong ginawa ng tatay? Ganun na lang ba yun? Ito na, bahala sa buhay mo. Hindi. Ako po yung naniniwala doon sa panahon na yun. Kasi may araw pang lumipas eh. Hindi agad umalis naman yung anak eh. Ang sabi ng Bible, tinalakihan ko na, sumalit yung Bible ko eh. Nilagay ko na sa aking gadget. Ang sabi, pagkalipas ng ilang araw, so may araw pang lumipas, hindi agad. Pinagbili ng bunso ang kanyang kaparte at nagpunta siya sa malayong lupain. Nilustay niya roon sa pamamagitan ng mabisyo ang lahat niyang kayamanan. Sa palagay niyo, ganun na lamang po ang tatay nung binanggit niya, hindi niya sinermonan man lang o kaya nagbigay ng payo. Ako po'y naniniwala doon sa maikling oras na yon bago siya umalis. Kaya ilang araw man yon, hindi binanggit sa Bible kung ilang araw yon. Kasi makalipas ng few days lang, sinabi ilang araw lang. Ako po'y naniniwala isang mabuting tatay, hindi magkukulang ng paalala yan. Na yung pinagkatiwala ko sa'yo, paunlarin mo yan na ang mundo na yung kinagagalawan, iwasan mo ito, lumayo ka sa ganung bagay. Ganito, ganyan, ganire, itong dapat mong gawin, paalala lang anak, ganito. Ako po'y naniniwala, hindi po nagkulang ang tatay niya na banggitin yun. Kasi ang mabuting ama, hindi po magkukulang sa kanyang pananagutan, paalalahanan ang
kanyang mga turuan sila ng mga bagay na dapat nilang gawin sa buhay. Pero inalaw niya eh. Ibig sabihin, isang mabuting anak, nagtitiwala sa kanyang anak na yung bagay na binanggit niya, gagawin niya. Nirelease niya eh. Nirelease niya. At salamat po sa pagkakataon na minsan pa overprotective may mga tatay na, anak, huwag mo gagawin ito. Bawat step natin eh, diktado. Diktado, yung alam ng anak na pagka ginawa ko ito, sermon ka agad mula ulo hanggang pa ang matatanggap niya sa tatay niya. Pero ito, walang ganun eh. Tuloy pa natin. Nang maubos na ito, doon na-highlight naman yung prodigal son, verse 14. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing iyon. Hindi ako po naniniwala na nagkulang ang tatay, anak, iwasan mo yung mga lugar na ito, sundin mo yung kalooban ng Diyos, piliin mo yung ganito, gawin mo yung tama, iwasan mo yung mali. Huwag tayong magkulang paalalahan natin mga anak. Kasi hindi po babalik na walang kabuluhan yung bagay na yan. Hindi po babalik na walang kabuluhan. Kaya lang, hindi po tayo magbabago ng ating mga anak. Sa totoo lang, we cannot change their hearts. It is not our role to change their heart. It is God's role to change their heart. It is our role to discuss to them what life is all about, yung buhay na dapat nila tahakin. Bakit? Kasi marami tayong karanasan. Hindi nila naranasan yung mga bagay na naranasan na natin. Kakaintindihan po ba tayo? Mga anak, pakinggan niyo po ito. Pahalagaan niyo kung ano man sermon binabanggit ng mga magulang niyo sa'yo, lalo ng mga tatay niyo. Bakit? Kasi nakarating na sila dun sa patutunguhan niyo pa lang. Pupuntahan niyo pa lang, nakarating na sila. Pabalik na nga daw eh. Sabi nila, di ba tayo hindi tayo nagkasalubungan na. Sa kayo dumaan. Mga iba dinaanan niyo. Tuloy natin. Anong nangyari? Nasimula siyang maghirap. Verse 15. Namasukan siya sa isang taga-roon at siya'y pinagtrabaho dito sa isang babuyan. Tingnan niyo. Anong ginawa nito? Winaldas niya lahat eh. Ng kayamanan na pinagpagalan ng kanyang tatay na hiningi niya bilang parte ng buhay niya. Tingnan niyo, kung babalikan natin, dalawang anak na hinati niya kayamanan. Sa totoo lang, kaugalian ng Hudyo, in the Old Testament, hindi po ganun ang hatian. Ang hatian po, dapat 2/3 sa panganay, 1/3 sa bunso. Yung hati. Bakit ganun ginawa ng tatay? Ibig sabihin, nagkamali ba tatay? I don't think so. Yung pagtitiwala niya marahil sa kanyang anak, pati yung parte niya, kasi dapat may parte siya eh. Pati ibinigay niya sa anak niyang ito. Kaya naging 2/3. Naging 1/2. Yung parte niya, ibinigay niya rin sa anak niya na ito. Pagtitiwala, alam niyo po mga anak, ang mga tatay natin, maaaring magtiwala sa atin. Pagtitiwala natin ay huwag nating sayangin. Ang mabuting ama, marunong magtiwala sa kanilang mga anak. Bagamat kuminsan, hindi ka tayo matiwala kung sa mga anak natin. Anak, huwag kong bibigyan nito. Bakit? Lulustay lang niya. Pero somehow, wala ko natin nabasa dito na siner mo na, nak, baka naman anong gawin mo sa mga anak ko. Huwag naman ganon. Hindi po nyo nababasa, hindi nyo natin nabasa yun. No? Kakaiba. Sabi ng Lord, kakaiba ito. Mukhang hirap sundin ito kasi may mga katangian tayo na hirap nating ayusin at baguhin. Old habits is hard to change. Ang hirap baguhin ng mga dati ng ugali. Ugali nating bago magbigay, isang katutak na galit muna ang umiiral. Tatay ko, ang hirap hingan. Baon lang eh. Bibigyan ako ng baon, sermon kaagad. Parang binubusog na ako sa sermon. Hingila ako ng pamasahe, isang katutak na sermon, kaya hindi na ako humingi. Naglalakad na lang ako. Para wag lang madinig tatay ko. May mga ganun, di ba? Wala na sa Bethel. Praise the Lord. I-redeem naman natin respeto sa mga tatay. Tuloy natin. Ano pa nangyari? Sa tindi ng kanyang gutom, verse 16, at dahil sa wala namang nagbibigay sa kanya ng pagkain, halos kainin na niya ang mga bungang kahoy na kinakain ng mga baboy. Diba? Ang ganda ng sitwasyon niya, no? Yung pagkain ng baboy, kinain niya ngayon. So, talaga naghirap siya. Ito ang mangyari. Ngunit, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at sinasabi niya sa kanyang sarili. Tingnan niyo, ako po'y naniniwala, hindi nagkulang yung tatay niya. Paalalahanan siya. Bakit? Kasi when he came into his senses, ang sabi nung bumalik yung kanyang katinuan, sa English ang ganda sinabi, he finally come to his senses. Ibig sabihin, nawala pa yung katinuan niya. Ang tawag dyan, temporary insanity. Alam nyo, pwedeng mangyari sa atin magkaroon ng temporary insanity.
Yung hindi mo naman inaasang mangyayari sa'yo, pero bakit nangyari? Kasi may mga pagpili tayo sa buhay, pagpapasya na mali at hindi naayon sa katwiran ng Diyos. Pero ito nangyari dito. When he came into his senses, nung manumbalik sa kanya, ang sabi doon, he said to himself, at home, even the hard servants have food enough to spare, and here I am dying of hunger. Eh, mabuti tatay niya eh. Bakit? Pati yung mga alipin nila, kakaibang trato ng tatay niya. Kaya sabi niya, ay, naalala ko tatay ko, yung mga alipin dun eh, talagang well-treated ng tatay ko. Sabi niya dyan. So na-realize niya, na nung balik kanyang isipan, yung mga bagay na binanggit sa kanya o katangian ng tatay niya. Tay, huwag lang tayong magkulang. Ano man mangyari sa ating mga anak, darating ang punto na magkaroon sila ng kamalayan sa sarili nila. Kamalayan sa sarili nila. Sino sa atin hindi nabigo, hindi nagkulang, hindi nagkamali? Lahat tayo. Doon sa mga young people, dahil magiging tatay din kayo. Magiging nanay din kayo. At madadama din yun yung sakit ng kalooban na dadama ng isang ama, ng isang magulang, ng nanay. Panapanahon lang. Panapanahon lang. Ako'y may pagkakataon umiiyak sa Panginoon, sa kalungkutan. Kasi minsan nagdudulot ng kalungkutan sitwasyon. Alam niyo, marami pong mga tatay malungkot ngayon. Sino nag-aaliw sa atin? Minsan inaliw na lang natin sarili natin. Bakit? Dahil sa ating pagkukulang marahil, na ilapit yung ating mga sarili sa mga taong magbibigay sa atin ng kalakasan at paalala. At mensahe na magbibigay sa atin ng sigla. Tuloy natin ang nangyari. Ngunit pag-isip-isip niya, ang kanyang ginawa at nasabi sa sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama. Ba? Samantalang ako'y namamatay dito sa gutom. Tapos sabi niya rito, babalik ako sa aking tatay, sa aking ama, at sasabihin ko sa kanya, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Alam niya, nag-fail siya, nagkasala siya sa Diyos. Alam niya, ibig sabihin, alam niya yung word ni Lord, alam niya yung bagay na may kinalaman sa Diyos. Alam niya, ganyan ginawa na mali. At alam niya, pati sa tatay niya, ako po'y naniwa, hindi nagkulang yung tatay, napaalalahanan yung kanyang anak na ito. Pero gayon pa man, naging bigo yung anak, pero maganda niyan, ito po. Hindi na po ako, sabi niya sa verse 18, hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga anak, lila. At siya ay nagpasyang umuwi sa kanila. Bago siya umuwi, nagkaroon siya ng resolution sa isip niya. Nagkaroon siya ng pagsisisi. Realization. Nanumbalik yung kanyang katinoan. Ang mga anak, mga magulang, kung meron kayong anak na pasuway, parang nawalan sa katinoan, pag-pray nyo lang, be patient. Bakit? Ito yung ginawa ng tatay. Verse 20, nang sinagpa siyang umuwi na sa kanila, malayo pa'y natanong na siya ng kanyang ama, at dahil sa matinding awa, ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikhan. Wow! Tatay. Ako po'y naniniwala, araw-araw tinatanaw niya sa malayo, yung anino ng kanyang anak, naniniwala siyang babalik siya. Bakit? Kapatid, ang salita ng Diyos na itinatanim natin sa puso at isip ng ating mga anak, hindi babalik na walang kabuluhan yan. Sa totoo lang. Time will come. Time will come. Time will come. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Be patient. Huwag kayong magmadali. Ang Diyos may oras laging panahon para sa lahat ng tao. Amen? May panahon ng Diyos. May panahon ng Panginoon. Huwag kayong magmadali. Huwag kayong magmadali. Even as pastors, we're not perfect family. Some of my children fails in many aspects of life. I do fail them. I do also fails. But I'm trying my best na maging mabuti sa biyaya at tulong ng Diyos. Kaya natutuwa ko, Panginoon, salamat po. Kung meron man pong maglalarawan po ng kabuuan ng kwentong ito, hindi po ako, kundi ang Diyos Ama na nasa langit. Tuloy natin ang kwento. Sabi niya, verse, tuloy natin, next. Ano po yung katangian ng tatay na yung kanyang pagiging patience, pagiging mapag-antay, mapag-tiis. Tay, sino po sa inyo ang nagmamadali? The boy had been gone a long time, long enough for a famine to ravage the land. So I tried my best to go back, to reminisce what had happened to him.
Ang sabi nga po ng Galatians chapter 5, but the fruit of the Spirit is this. Ano sabi ng Galatians 5? Yan. When the Holy Spirit controls our lives, He will produce this kind of fruit in us. Kapag daw ang Holy Spirit ang kumontrol ng ating buhay, ito daw ang magiging bunga natin. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagpipigil sa patience, pagtitiis. Bahagi ng pagtitiis, kabutihan, goodness, faithful, katapatan, pagiging maamo, at pagkakaroon ng kontrol ng sarili. So isa po dyan binanggit yung patience, yung pagtitiis ba? Patience, pagtitiis. Pag-aantay ng matagal. Alam niyo sa panong ito, bihira ng patient eh. Sabi nga sa EDSA, huwag kang busina ng busina. Kabubusina mo ba, mawawala ba traffic? Hindi din naman. Diba? Bakit? Kasi impatient na tayong tao eh. Bakit may mga road rage? Kasi impatient tayo sa ating kapwa. Ayaw natin magtiis. Gusto natin nagmamadali. Wala niyan sa Bethel. Salamat sa Panginoon. We need to learn to be patient with our children. Dapat matuto tayo maging patient sa ating mga anak. Anak, gusto kong, ngayon din, yung tinuro ko sa iyo, maganda ang production mo dyan, sa bagay na yan. Ibig sabihin, pag tinuruan mo, gusto mo kaagad, result. Kailan ka ba matututo, anak? Ilang taon na tayo nagsisermonan na ganito, hanggang ngayon, di ba natututo? Laki-laki mo na. Sinisermon niya, 2 taong gulang. Nagmamadali ka. May bitay pancho mo. Gusto mo nang lumaki. Yung kaisipan niya. Be patient with our children. Hello. Be patient. Sino dito nagtsatsaga pa rin tinuturuan yung anak nila pagka may assignment sila? Be honest. Punta sa kuya mo. Mas marunong siya. Nanay mo. Nay, turuan mo nga to. Diba? Pisa may ganun tayo. Impatience tayo. Kaya saan sila lalapit? Kung minsan lumalapit sila sa mga kaibigan nila, mga kilala nila. Nagpapayos sa kanila ng mali. Kaya saan tayo bigo? Bigo tayo magbigay ng panahon at patience sa ating mga anak. Be patient with them. Be patient. Doon sa mga pastor na katulad ko, be patient with our members. Hindi lahat pare-parehong antas ng pagtitiwala at paglago sa pananampalataya. May mga bagal. Merong nga, kwento mo na, in-illustrate mo pa, drinawin mo pa, inulit mo pa, naintindihan mo ba? Hindi po pa pwester. Inunawa ko pa. Ulitin mo pa uli. Ilang araw ang gawin nun. Pag tinanong mo, naintindihan mo ba? Hindi ko po maintindihan pa rin eh. So be patient with them. Bakit? Hindi lahat may kanya-kanyang pare-parehong antas ng pag-unawa. May mabagal, may mabilis. Meron napakatuli naman. Naunahan ka pa. At minsan mas marunong pa sa'yo. O ganun lang naman talaga. Be patient with them. Mababangga din yan. Sa tuli niya. Be patient with them. Yung mga ayaw patuwid, mga tuli ng takbo, ayaw mo, be patient with them. Darating araw, mababangga din yan. Babalik din sa katotohanan, magkaroon sila ng senses ba? Kamalayan sa sarili. Ang hirap naman, kailangan mo pang mabangga para ka matuto. Di ba ganun? Hello, kailangan mo munang mahuli bago ma-realize na, overspeeding pala ako. Ganun lang yun eh. So may mga bagay po, be patient with our children. Parte po. Itong tatay na ito, inantay niya. Ito pa significant. Bakit na kailangan antayin? Namaya. Okay. Yung pagmamahal ng tatay. Ang sabi po ng Bible, tuloy natin. Nasusundan niyo po ako? Malayo pa inatanaw siya ng kanyang ama dahil sa matinding awa at patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. Sinabi ng anak, verse 21, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak ninyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, madali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bihisan ninyo siya. Tingnan niyo, ano pong napansin niyo po dyan? Humingi ng tawad yung anak. Tingnan niyo po. Nagkasala po ako sa Diyos o sa inyo o tatay. Hindi po, parang ganito, tay, kasala po ako sa inyo. Niyakap siya ng tatay niya, no? Kinakasala po sa tayo. Tay, sorry po, tay, nagkamali po ako, ganito. Ano sinabi na tatay? Normal sabi, oy, lumayo ka sa akin, tigas ng ulo mo, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Bakit ka ganyan? Itsura mo. Tingnan mo, sinabi ko na sa iyo, hindi ka natuto. Sino bang ganun tatay? Hello, tatay. Ang sabi ng tatay ganun, di ba? Hindi.
Ano sinabi ng tatay? Wala siyang sinabi. Wala. Para sa anak. Kundi sabi niya, Diyos katulong, sabi dito, tinawag ng kanyang ama ang lila, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bisan niyo siya. Suotan niyo siya ng singsing at sandalyas. Napansin niyo po, kakaiba yung ugali ng tatay na ito. Normal, pagka tayo yung tatay na yon, hindi, anak, ano nang ginawa mo sa kayamanan ko? Sinasabi ko na nga sa iyo eh. Tigas ng ulo mo, ito, yung party mo, hindi ka tulad ng kuya mo. Kuya mo, scholar, kuya mo, magaling, ganun. Ikaw, bobo. Wala kang. Tapos may sampal, may sumunod. Yung ba ginawa ng tatay? Hindi. Ipinakita ng tatay yung kanyang dakilang pagmamahal, pag-unawa. Hallelujah. Bakit? Agad, sinabi niya. Excuse me. Sabi niya, kunin niyo, bigyan niyo siya ng balabal, singsing at sandalyas. Ano ba ibig sabihin nun? Ito po kasi. Alam niyo po ba sa lumang tipan, kapag kayong anak niyo, naging swail sa'yo, at kapag naging matigas ang ulo at naging bagsak, naging wayward ang buhay niya, ano sabi ng Bible? Pagka siya umuwi, pagbabatuin siya hanggang sa mamatay. Yun po dapat mangyari sa batang ito. Kasi nagkulang siya, nagkamali, matigas ang ulo niya, nagbigo siya sa kanya, naging swail siya. Ano sabi ng Bible? Sa Deuteronomy chapter 18, mababasa niyo po ito eh. 21, chapter 18 to verse 21, mababasa. Pagbabatuin siya hanggang sa mamatay ng mga tao. Itong tatay, kaya pala tatay nito, inaantay niya, malayo pa lamang, tinatanong niya kada umaga, yung kanyang anak, anak ko. Kasi gusto niyang unahan yung mga tao na gustong patayin ng anak niya. Kasi alam ng mga tao, nakaalam nila yung pangyayaring yun. Ako'y naniwala, alam nila yung nangyari. At nag-aantay sila, kung bigo yung anak nito, sila magbabato para patayin siya. Yun po sabi ng Bible. Pero iba kakaiba tatay na ito. Inunahan niya yung taong gustong bumalot sa kanya. Bakit? Pinasuotan niya kaagad ng robe. Robe signifies what? Robe signifies po, ang pag sinabing sinuta ka robe, signifies forgiveness. It signifies covering of our sin and shame. Yung robe po, ito po yung righteousness ng Diyos po yung robe. Yung balabal, naglalarawan po ito ng katwiran ng Diyos, pagpapatawad ng Diyos, upang takpan yung kahubaran. Bakit? Kasi kapag ikay walang sandalyas, wala kang pangyapak, ang tawag sa iyo, slave ka, alila ka. Kaya pinasuotan ka ng sandalyas. Ibig sabihin, hindi ito slave. Anak ko to. Hindi siya slave, anak ko to. Nagkamali siya pero forgiven siya. Kaya binalabal ka agad, sinuta ka agad. Sabi niya, tingnan niyo, pansin niyo, balik yung anak doon sa Bible. Sabi, dali, kunin ninyo ang pinakamagandang damit at bisan niyo siya. Bakit ka agad pinandali? Ganon nagmalasakit yung tatay. Alam niya yung kapakanan ng anak niya. Alam niya papatayin yung anak niya sa pamamagitan ng bato ng mga kapwa-tao na nandoon. Pero take note of this. Hindi niya nakagad sinermonan, pinasuot niya ng damit, tapos binigay ng singsing. Singsing is symbol of authority. Na ibig sabihin, binigay uli yung authority ng yaman ng tatay, binigay uli yung pagtitiwala sa anak na, kasi yung singsing po, authority to purchase, authority to own something, pag may singsing ka nung panahon na yun. Pag binigyan ka ng tatay mo ng singsing, ibig sabihin, meron kang otoridad na kung ano yung kung gusto mong gawin mo kung yung ginagawa ng tatay mo, pwede mo rin gawin. Yan, yun po yun. So authority, binigay ng Diyos sa kanya, ng kanyang tatay. At yung sandalyas is, ano po yun? Symbol po yun na hindi ka slave. You are my son, you are my son. Tingnan niyo po, kakaiba. Kamusta na mga tatay? Pag nagkamali ba ang ating mga anak, ano yung ating reaksyon? Sermon pa rin ba? Not knowing, alam ng anak ng tatay, ako naniniwala, alam ng tatay na ito na yung sermon niya, hindi babalik na walang kabuluhan. Kasi sabi po ng Bible, sabi niya rito, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama dahil sa matinding awa ay patakpo siyang sinalubong. Awa at tabag, niyakap tinalikan. Sabi, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi po ako nakarapat-dapat na tawaging anak ninyo. Nandun kanyang humility, nandun yung forgiveness, nandun yung kanyang kababaang loob. Hindi ba sapat yun? Maniwala tayo.
na pwedeng mangyari sa ating mga anak nung dumating yung punto na sila humingi ng tawad sa atin. Eh, Pastor, 7 beses na niyang ginawa eh. How impatient we are. Paulit-ulit niyang ginawa. Eh, tayo kaya? Ilan tayo? Ulit na nagkamali sa Diyos, Ama. Aber? Misang tayong manggusga sa ating kapwa, ay, ilang beses na niyang ginawa, mali. Eh, tayo kaya? Ilang beses tayong pinatawad ng ating Diyos at Tatay na langit. Maraming pagkakataon. Sinumbatan ba tayo ng Diyos? Hindi. Sinumbatan ba siya ng tatay niya? Hindi. Kasi naniniwala siya. Sabi rito, sapagkat, maganda yan. Hindi lang yon. Sabi rito, katay ninyo ang pinatabang guya at tayo kumain at magdiwang. Sino magdiriwang pa? Bakit? Nalugi na nga. Umuwi ng bagsak. Umuwi ng walang kita. Tapos magdiriwang pa. Expressions of God's love. Expressions of God's love. The Father is a loving Father. Ano sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 8? And above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sin. Yun ang dahilan kung bakit nilukuban ng robe, sinutan ng singsing at sandalyas. Bakit? Ang sabi ng 1 Peter chapter 4 verse 8, next slide. Above all things, have fervent love for one another, for love will cover a multitude of sins. Ano nagagawa ng love? It covers multitude of sins. Kayang takpan ng tunay na pag-ibig ang napakaraming kasalanan. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Salamat sa tatay ko. Lord, Tay, naalam ko na sa langit ka na. Salamat sa mga pagkukulang ko bilang anak. Ang tatay ko hindi iraw magsermon. Hindi raw magalit sa amin. Pero alam ko pag nagalit siya. Pero hindi siya magkukulang po sa amin, paalalahan kami. Alam ko kung pinatawad ako ng tatay ko eh. Hindi nagsasalita yun. After ng reaction niya, nakita ay talamat, tinatawad ako tatay ko. Yung pili mo komportable ka na kasi alam mo, dama mo yung reaksyon ng tatay mo kung pinatawad ka hindi, di ba? Alam yung tao nagtatampo, hello. Alam yung taong komportable na sa sitwasyon, di ba? Yan. So, ang sabi na sa higit sa lahat, magmahalan kayo ng tapat sapagkat ang pagmamahal ay pumapawi ng maraming kasalanan. Father who loves so much. Expression po ng Father na ito. Hindi lang yon. Lastly, as a forgiving Father, two things to consider. Nandun yung pagpapatawad niya. Dinemonstrate na ito sa mga bagay na kanyang ginawa. Next slide. The Father is forgiving. Ito na ho yun. In English lang. Binigyan niya pinasuotan niya, quick, sabi dito, pinasuotan niya ng robe, singsing, and sandals. Robes is a symbol of righteousness and forgiveness. Ring is a symbol of authority. Pag authority, ibig sabihin, binalik niya yung, hindi ka servant anak. Anak kita. Anak kita. Anak kita. Anak kita. Sandals, kasi wala ng sandalyas, speak of slaves. Hindi ka slave. Anak kita. Anak kita. Mahal kita. Pinatawad kita. Sa iyong pagkukulang. Mga tatay, marami pong anak ngayon ang malungkot. Bigo sa kanilang buhay. Hindi ko alam kung kilala niyo at kalagayan ng inyong mga anak. Kung alam niyo yung tunay na sitwasyon nila. Pero ang mahirap niyan, hindi sila sa atin lumalapit. Niyayakap ba tayo natin mga anak? Tay, patawarin niyo ako. Tay, patawarin niyo ako. Yan ako kung mahilig tay, yakap na. Alam ko na, ibig niya sabihin. Tay, a father who knows how to forgive. Learn how to forgive because God has forgiven us. Learn how to forgive. Tay, salamat. Marunong ka magpatawad. Hallelujah. But more than forgiveness, lastly, bago yung Ephesians chapter 4, karugtong nitong verse nito, Ephesians 4:23. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God has Christ forgive you. Ito po yung verse na sinabi dito. Tignan niyo po inyong Bible.
Sa halip, maging mabait kayo at maunawain at magpatawad kayo sa isa't isa. Maging mabait. Salamat. Tingnan niyo ang Caloocan Bethel members. Ang babait ninyo. Ano sabi diyan? Maunawain, maawain, at magpatawad sa isa't isa. Hello. Konting bagay, pinagtatalunan. Binabarangay pa. Pastor, lagi nakapark din sa may bungad namin sasakyan, dito makalabas ng bahay. Binarangay ko. Nag-away tuloy kayo. Kaya hindi na yung sasakyan nilalagay niya, dumi na lang na kung ano-ano. Hindi niya alam na ginagawa niya. O ikaw pareho, hindi may problema. Nakikita ng Diyos ang lahat eh. Kung Kristiyano ka, ang pangit na makita yun. Konting bagay. Kailangan ba yun? Sabi ng Bible eh. It teaches us a lot. Buti na lang ang Diyos marunong magpatawad. Sabi rito, ang pagpapatawad natin katulad ng pagpapatawad ng Diyos. Sabi ng Bible sabi ni Lord, be as kind. Sa halip, maging mabait kayo at mauwain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Ang pagpapatawad daw natin gawin ay katulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Unconditional ang pagpapatawad ng Diyos. Salamat po sa Panginoon. Amen. But lastly, pag sinabing lastly, tutunog na yung gagalon ng daliri ni Pastor King. Tingnan natin ito. Hindi ko natalakayin yung kapatid niyang medyo kakaibang pagtanaw. Iba naman yung mensahe yun eh. Ang pamagat nun, the bad brother of a prodigal son. Kasi tingnan nyo, ipapyawan ko lang. Kasama niya tatay niya. Basahin na lang natin. Kasama niya na tatay niya. Tingnan nyo. Kasama niya tatay niya madalas. Nasa kanya lahat ng kayamanan ng tatay niya. Hindi pa niya na-enjoy yun. Nainis pa siya doon sa kapatid niyang umuwi. Nagkamali, nagkasala na yun. Dapat sinumpahan niya tatay, tinanggap pa. Nagdiwang pa. Sama ng loob niya. Sino dito natutuwa sa kanyang kapatid na bumabagsak? Buti nga bumagsak sa math. Buti nga sa kanya. Hindi kasi nag-aral. Okay. Sabi rito, nasa bukid noon, verse 25, ang anak na panganay. Nang umuwi ito at malapit na sa bahay, narinig nito ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isang utusan at tinanong, bakit? Anong mayroon sa atin? Na-surprise siya, no? Dumating po ang inyong kapatid, sagot ng alila. Ipinapatay po ng inyong ama ang pinatabang luya dahil ang inyong kapatid ay nakabalik ng buhay at walang sakit. Nakabalik ko siyang buhay. Siguro nabalitaan nilang yung naging sitwasyon ng kanyang kapatid. Ito ang nangyari. Nagalit ang panganay at ayaw niyang pumasok sa bahay. Pinuntahan siya ng kanyang ama at kinakusapan. Sino yung tatay, no? Anong ginawa ng tatay? Pinuntahan niya ang kanyang kapatid, anak, bakit ka nagagalit? Ngunit sumagot siya, pinaglingkuran ko kayo sa loob ng maraming taon at kailan may hindi ko kayo sinuway. Perfect siya. Good siya. Ngunit ni minsan hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang maliit na kabing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Tingnan nyo. Gusto niya mag-celebrate, kaibigan gusto niya kasama, hindi tatay niya. Nagintindihan niyo yun? Ito tatay niya, lagi niya kasama, hindi niya hinangad na, tatay, sana nag-celebrate tayo dahil kasama ko kayo, kapiling ko kayo pang tatay. Kaya hindi man lang ginawa magpapatay para mag-celebrate tayong dalawa. Kundi kaibigan nasa isip niya eh. Subalit nung dumating ang anak ninyong ito, na lumustay ng inyong kayamanan sa masamang babae, pinagpapatay pa ninyo siya ng pinatabang guya? Sumagot ang ama, sabi niya, anak, lagi kitang kasama sa lahat ng aking, at ang lahat ng aking ari-ari sa iyo. Pinalalahanan siya, anak, lagi kitang kasama. Ang problema nito, lagi niyang kasama ang Diyos, pero hindi niya na-enjoy tatay niya. Alam niyo, pwede pong mangyari sa spiritual sense, lalagi ka nasa church, pero hindi ma-enjoy si Lord.
presence ng Lord. Bakit? Mas na-enjoy mo yung kaibigan mo at mga taong sa paligid mo. Hindi ang Diyos. Pwede itong maging mensahe sa atin. Ang sabi pa rito, lagi kitang kasama at lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. So hindi niya rin na-enjoy yung blessing ng Diyos araw-araw na binibigay sa kanya. Na nasa kanya na. Hinati na nga eh. Siya na nga may-ari eh. Bakit? Pwede naman siyang pumatay na sarili niyang guyat. Tay, celebrate tayo. Ito yung bunga ng aking pagpapagaltay. Ba't inintay pa niya tatay niya? Eh, parte ng tatay niya, binigay na nga sa kanilang dalawa. Naintindihan na natin. Naging selfish siya. Bagamat hindi ito mensahe ko, pero tatay, nadamay na siya. Eh, dami na natin. Ito po, matatapos na rin ako eh. Sumagot ang ama. Sagot ng ama. Hindi niya sinabi mo na yung kanyang panganay na masama loob. Kundi, sabi ng tatay, anak, lagi kitang kapiling at lahat ng aking ari-ari sa iyo. Nararapat lang na tayo magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Hindi natin nakita mensahe. Have you thought of the message? Yung last verse na ito. Ano sabi doon? Nararapat lang tayo magsaya at magdiwang sapagkat patay na ang kapatid mo, ngunit nabuhay, nawala, ngunit muling natagpuan. Ano yun? Alam ng tatay yung pinaka-priority niya sa buhay. Alam ng tatay yung pinaka-priority niya sa buhay. Hindi yung kayamanan. Hindi sinabi, anak, anong ginawa mo doon sa kayamanan ko? Na ipinamana ko sa iyo. Bakit nalugi ka? Bakit nagpasasa ka sa buhay ng pangit at magulo? Bakit mo inubo sa walang katuturang bagay? Ang bagay na yan. Hindi yun nasa isip ng tatay. Ang isip ng tatay niya, yung mas mahalagang bagay na nangyari sa buhay niya. Yung makilala niya ang Diyos at manumbalik siya sa Panginoon. Yung pong mahalagang bagay. Alam niyo po, as I wind up with this message, the most important thing was not that his son had sinned, nor that he has wasted his inheritance. Neither was it important that he'd caused his father untold grief. Yung binigyan niya ng lungkot yung tatay niya. The most important thing was that his son was home. Ang pinakamahalagang bagay sa isip ng tatay niya, buhay yung anak niya at nagbalik loob sa kanya. Ano sabi ng Bible sa Mark chapter 8? Pakibasa, last verse na lang to. For what will a profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? Or what will a man give in exchange for his soul? Ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano nga naman? Ano nga naman yung pagse-celebrate mo ngayon, patayin anak mo? Lost siya. Hindi na numbalik, hindi nagbalik, hindi naghingi ng tawad. Sa Diyos po, mahalaga po yung kaluluwa natin, higit sa anumang tagumpay mo sa buhay. Kakaintindihan po ba tayo? Alam ng Diyos ang priority na dapat. Alam ng tatay nito kung ano mabuting prioridad. Tayo mga tatay, how is a priority? Prioridad ba natin na ang ating mga anak ay magtagumpay lang sa mundong ito? O ang priority natin, anak natin makakilala kay Lord, manumbalik sa Kanya, magsisi at magbalik loob sa Panginoon, maglingkod sa Diyos. Tay, let's regain the respect that God wants us to possess. Tayong dapat nangunguna upang ipalalahan natin mga anak patungkol sa mga bagay na mahalaga sa buhay nila. Yes, pinag-aaral natin sila. Gusto natin magtagumpay sila sa kanilang mga endeavors, sa trabaho, business, ano man yan. Hindi mali yun. Pero, kamusta na yung ating spiritual upliftment? Kamusta na yung pagpapaalala sa kanila? Anak, hindi namin tinitignan yung bagay. Masigit sa amin mahalaga. Buhay ka. Nagbalik loob ka sa Diyos at mahal mo ang Panginoon. Forgiveness and going back to God is so important to God. Mga tatay, kailan natin dinilog sa Panginoon yung kaligtasan, pag-iingat ng Diyos sa ating mga anak sa spiritual nilang buhay. Na magkaroon sila ng tamang kaisipan, pag-unawa sa buhay na ito at mahalaga po, manumbalik sila sa Diyos. Are we concerned about the welfare, financial sa buhay nila? Yes, tama yung given mo yun eh. Mag-aral ka mabuti para umulad ang buhay mo. Pero kung kakalimutan ng Diyos, mahalaga siya, una sa higit sa lahat. Sa akin mga anak, hindi ko pinapaalala, anak, unahin mo ang Panginoon. Pag binigyan ka ng Lord ng biyaya, huwag mo kalimutan magkaloob, mag-tithes, at mag-offer sa Kanya ng mga bagay na pinigay sa iyo ng Diyos. And I do thank God, ginagawa po nila yon. Ako po'y naniniwala. Mawala man kami sa mundong ito,
Ano man ang mga magkamali man sila, alam ko na nagbabalik yung senses nila. They will realize the failures that they had, and they will realize to go back to the purpose of God's blessing sa buhay nila. Tay, kamusta na tayo? How is our patience? How is our forgiveness? How is our love? How is our priority sa buhay natin ito? Kamusta na po? Ako'y naniniwala, kung meron mang perfect na tatay, wala sa atin dito yon. Nandun sa langit. Ang pinatutukulan, ang pinakaama ng lahat. And we can draw out the strength, the courage, and the knowledge that we need to be a good father. Tayo po tayong lahat. At kung meron man po tayong dapat hingan ng tulong upang matulad tayo sa tatay na ito, ang Diyos po yun. Kakaiba, no? Sabi ko, Lord, extraordinary talaga, exceptional yung tatay na ito. Alam niya kung kailan siya dapat magsermon, alam niya kung kailan dapat ibigay, pagtiwala yung buhay niya, ang mga bagay na sa kanya alam niya magkakamali ang anak niya, alam niya kung paano tatanggapin, paano manumbalik yung anak niya. Alam niya kung paano mahalin, patawarin nila, at alam niya kung ano yung prioridad niya sa buhay. Hallelujah. Praise God. Lahat po ng mga tatay, pwede po bang lumapit sa altar? Pag-pray natin ang mga tatay. Lapit po tayo, hingi tayo ng kalakasan sa Diyos. Alam. Kung bigo man tayo, at hindi tayo nakakatulad ng tatay na ito, na binanggit sa Bible, pagiging mabuting tatay ng prodigal son, we can ask and draw God's strength. Pwede tayong humingi ng tulong sa Panginoon Natugunan tayo sa ating kakulangan sa bundo nito ng buhay natin. Hallelujah. Praise God. Lahat po na may mga needs, marahil ang tatay mo wala dito, pero kailangan mo ipag-pray, sige lang po. Kung palagay niyo po, kailangan niyo ipanalangin tatay niyo upang maging malapit siya sa Panginoon, upang makatulad siya ni Lord. Sige lang po. Alam niyo, nang-usap po sa inyo, and you have father who need to be prayed for, just ask God's direction. Hallelujah. Sige lang po. Hallelujah. Iangat niyo po ang inyong mga kamay sa dako rito, mga kapatid. Pray po natin itong mga tatay natin na nandito. Ipag-pray niyo po kami. Pag-pray niyo po kami. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Tay, aming Diyos at Ama na nasa langit. O Diyos, aming tatay, lumalapit po kami sa iyo. Kung meron mang magandang halimbawa po, Panginoon, Ama, na binanggit po din sa Bible, na pinag-aralan, Ama ng isang prodigal son, ikaw po yun, O Diyos. Sapagkat ikaw yung Diyos na punong-puno ng habag, awa, pagmamahal, pagpatawad, kalinga. O God, kami na bilang tatay, Panginoon, dito sa lupa, kung hindi man kami naging katulad mo po, O Diyos, sa pagiging tatay namin, O Diyos, sa mga bagay na binanggit sa iyong salita na dapat naming tularan, Lord, patawarin mo kami. Lord, we may fail you, Lord, in many ways, in many aspects, being a father. We may fail you, Lord God, in our roles and responsibility, and we may not be accountable, O Lord, sense of accountability na wala po sa amin, ang sense of accountability na humarap sa iyo upang magsulit sa mga pagtitiwala na binigay mo sa amin bilang isang tatay, O Diyos. Lord, patawarin mo kami sa aming failures. Failures to forgive, patawarin mo kami pa. Failures to love, failures to understand, failures to listen to our children, Lord. Failure to give our time, moment for them. Patawarin mo kami, O Diyos. Lord, dalangin ko, Lord God. Sa nalalabi po namin buhay at kalakasan, Lord, papagtagumpayin mo kami, Panginoon. Maging maganda kaming halimbawa at makatulad kami sa iyo, O Diyos, pagiging tatay namin, Lord. Sa aming mga shortcomings, Lord, tulungan mo kami mapunuan ito, O Lord. Tulungan mo ma-regain namin respect, O Diyos, nararapat sa aming mga ama ng tahanan, O Diyos. God, we pray. We are not perfect, yes, Lord. We admit that we are failing somehow, failing you, O Lord, in many ways. But Lord, by your grace, love, and mercy, O God, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami magtagumpay, Lord. Tulungan mo kami sa aming pananagutan. In the name of Jesus, I pray for this Father, Lord God, among us, O God,
dalangin po namin, Panginoon. Tulungan mo kami maging mabuti kaming tatay, Lord. I pray, O God, ano mang problema pinagdadaanan po ng kapatid kong ito bilang ama, O Diyos. Tulungan mo siya. Abutin mo siya, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, Lord. I pray, Lord God. Bigyan mo kami ng tagumpay, Panginoon, sa aming pong responsibility. Lord, sa aming pakikitungo, Panginoon, sa aming pong pamilya, lalo po sa aming mga anak, O Diyos. Lord God, tugunin mo kami, Panginoon, sa aming kalagayan. Abutin mo kami sa... Bigyan mo kami ng tagumpay, O Diyos, in the name of Jesus. Lord, I pray, Father God, make us, O God, a successful, Lord, blessed one, exceptional Father, the same way you want us to be, Lord. I pray in the name of Jesus. Hallelujah. Lord God, tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo kami maging direksyon, Panginoon, ng spiritual na buhay ng aming mga anak, na kami po ang siyang ang gagabay sa kanila, Panginoon, sa kanilang paglagong spiritual, Lord. Kung kami po ibigo, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, mapunuan ng mga bagay na yun, O Diyos, in the name of Jesus. Lord, I pray, Lord God, gamitin mo kami, Panginoon, bilang halimbawa, Panginoon, O Diyos, maging buhay at effective na patutuo, Panginoon, sa aming pong lipunang kinagagalawan, O Diyos. Lord, papagtagumpay mo po, Panginoon, O Diyos, ang buhay namin ito, God. In the name of Jesus, Lord, hallelujah. Make use of my life, O Lord, our lives, O God, as a channel of your blessing, O God, being a father, Lord God. Dalangin po namin, Panginoon, punuin mo kami, Panginoon, yung kalinga. Punuin mo kami ng iyong kayamanan, O Diyos. Pasaganahin mo ang buhay po ng iyong mga anak na ito, O Diyos. Upang sa ganun, O God, may pamana po namin sa aming mga anak, Panginoon, mga bagay na mabuti, O Diyos, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon. Lumawak aming pag-unawa, O Diyos. Bigyan mo siya ng tagumpay, Ama. Pagiging tatay, O God, sa lahat ng aspeto ng buhay, Panginoon. Lord, I pray for strength. I pray for empowerment. I pray for blessing, O God, upon each and every one of us, O God. In the name of Jesus. Lord, in the name of Jesus. Lord, tulungan mo po, kapatid ko ito bilang isang ama. Gabayan mo siya, Panginoon. Bigyan mo siya ng direksyon, pangunawa. Malawak pong pag-unawa, Panginoon, sa mga bagay pagkitiwala mo sa Kanya, O Diyos. Kung paano inuunawa mo kami, Panginoon, gayon din, Lord. Tulungan mo kami, Panginoon, O Diyos. Bigyan mo kami ng understanding, wide enough to understand people around us, especially our children, O God. We pray in the name of Jesus. In the name of Jesus, Lord, bless them. Bless, Father, every Father, Lord. Dalayan ko po, Panginoon, kalinga, pag-abot, biyaya, tagumpay, O Diyos. In the name of Jesus, I pray, Father God, in Jesus' name, Lord. I pray, Panginoon, ano man ang needs ng kapatid kong ito. Bilang Ama, Panginoon, tulungan mo kami, O Diyos, magtagumpay sa aming pananagutan bilang tatay to provide something for our family, Lord. Help us, O God, to provide spiritual nourishment to our children, Lord. Lord, help us, O God. O God, to provide guidance and direction in our lives. Hide and bless us, O God. Bless every actions we make, every works we have, O Lord, in the name of Jesus. Pagpalay mo po, Panginoon, trabaho, kabuhayan, at paglilingkod ng iyong mga anak na ito, na iyong mga tatay, O Diyos, sa buhay namin ito, pinagkatiwala po namin ng lahat, Ama. Hallelujah. Oh God, oh God, oh God, oh God. O Diyos, dalangin ko, Panginoon, sa pamagitan ng aming po mga tatay na ito. Yung salita mo'y magliwanag at maghari sa aming tahanan. Pangunahan po, Panginoon, ang buhay namin upang maging daluyan kami ng pagpapala, Panginoon, sa loob ng aming tahanan, sa aming pamilya, immediate homes and families, where we belong, O God. Lord, make use of our lives as a blessing to them. Lord, we want to regain the respect that every father have to be given. Lord, thank you so much. Thank you so much, O God. By your grace, love, and mercy, we ask this in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen and amen. Amen. Tapos po natin mga kamay sa Panginoon. Sa ating po paglisan sa tanay ito ng Diyos. Taglay ng bawat isa sa atin ang basbas, pagpamamahal at biyaya ng Diyos Ama. Patuloy na pagpapala, biyaya at pagliligtas at ganyan sa pagpapagaling ng Diyos Anak. At ang pagkipisan, kaaliwan, patnubay at gabay ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. 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 God bless you po. God bless you. Happy Father's Day. God bless you, Tay. Happy Father's Day.